1 King 8:61 po. And may your hearts be fully committed to the Lord our God, to live by His decrees and obey His command, as at this time. Tagalog po, manatili nga kayo tapat kay Yahweh sa ating Diyos, sundin ninyo ang kanyang mga utos tulad ng ginagawa ninyo. Paano nga po ba tayo mag-commit sa Panginoon? We are living in a time kung saan madaling umatras sa commitment. Tama po ba? Committed lang ba tayo kapag okay ang schedule? Magaan lang okay ang schedule natin? Magaan ang pakiramdam? Convenient ang situation? Doon lang po ba tayo magpupunit sa kanya? Hindi kapag hindi na convenient yung nangyayari sa'yo, pwede po bang bumaba na muna ako ng ministeryo ko? Magpapahinga muna po ako. Diba? Yun po talaga kasi yun eh. Yun po talaga yung nangyayari sa atin sa ngayon. Ginagawa na lang, hindi ko alam pero sorry for the word ha, para kayo naglalaro na lang. Pero kapag mahirap na, di ba? Kapag mahirap na ang sitwasyon, tahimik na, lalayo na. Ganito rin ba tayo kay Lord? Amen. May napapa. Because God has never asked for half-hearted faith. Hindi po kalakalahati. Kailangan po buo. Yes, always desired a fully committed heart. At yan po mismo ang panalangin ni Haring Solomon sa 1 King 8:16. Background po tayo ng istorya niya. Nasa isang powerful moment tayo sa kasaysayan ng Israel. Tapos na ang templo sa Jerusalem. Years of preparation, years of sacrifice. Dinala ang Ark of the Covenant. Bumaba ang presensya ng Diyos. Punong-puno ng celebration ang buong bayan. Pero si Haring Solomon, hindi lang natuwa sa magandang building. Hindi siya satisfied sa structure. Ang ipinalangin niya ang puso ng mga tao. Sabi niya, may your heart be fully committed to the Lord. Because Solomon understand the truth. Walang silbi ang templo kung ang puso ay malayo sa Diyos. Kahit itong ginagawa natin ministeryo na to, wala po itong silbi, walang saysay kung ang puso natin ay hindi buo para sa Panginoon. Pointers po. May pointers, 5 po ang pointers ko dito. Point number 1. God desire full commitment, not partial obedience. Hindi sinabi ni King Solomon, mostly committed. Committed kapag kaya, committed kapag feel lang, sabi niya, fully committed. Ganito rin ang utos ng Diyos noon pa man. Sabi sa Deuteronomy 6:15, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Hindi kalahati, hindi tira-tira, buo. Kaya sinabi rin ni Jesus, sa Matthew 15:8, ang mga taong ito'y nagpaparangal sa akin sa salita, pero malayo ang kanilang puso. Diba? Mga kapatid, pwedeng active ka sa church, pero hindi committed ang puso. Pwedeng busy sa ministry, pero divided ang heart. Pointers, ha? Pointers number 2. Naibala na ako, para hawak ako ito. Partial committed is easy. Full commitment is intentional. Let's be honest, it's easy to Bible reading kapag walang ginagawa. Tama? Prayer kapag may problema lang. Church kapag walang lakad. Ibig sabihin, pangalawa lang ang church kapag may mga lakad.
ba dapat inuuna ang church bago ang lakad? Amen. Pero kapag may pressure na, nawawala na. Asan na? Sabi ni Jesus, kung nais nino man na sumunod sa akin, itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Ang full commitment doesn't happen accidentally. It was a decision na inuulit araw-araw. Kasi tayo ang lumapit sa Panginoon upang mag-commit sa Kanya. Pointers number 3, full commitment is shown in obedience. Pinapagalitan ka. Galit po ba Sabi ni kayo? Kun Solomon, to live by His decrees and obey His commands. Hindi lang feelings, hindi lang emotion, kundi pagsunod, obedience. Hindi lang sa gusto nating sumunod. Nako. Sabi po ni Jesus sa John 14:15, kung mahal ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Minsan iniisip natin, Lord, ang hirap sumunod. Kasi tama naman yun. Kasi nandito pa tayo sa Kristo. Napakahirap talaga, lalo na pag nahihila tayo sa makamundong buhay. Pero sabi sa Bible sa 1 John 5:3, ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Obedience is not oppression. Obedience is the pathway to freedom. Obedience is not legalism. Obedience is love in action. Amen. We think obedience limit us, but obedience actually lead us to freedom. Point number 4, full commitment is a direction, not perfection. Ang full commitment ay hindi ibig sabihin perfect ka. Nobody's perfect in this world. Kahit ang mga apostol ng Panginoon, hindi sila perfecto. Si David nagkasala. Si Peter nag-deny. Pati si King Solomon nagkamali. Pero bakit mahal pa din sila ng Diyos? Sapagkat, sabi nga sa 1 Samuel 16:7, ang tinitingnan ng Panginoon ay ang puso. Full commitment means kapag nagkamali ka, umabalik ka. Kapag kinakausap ka ng Diyos, nakikinig ka. Kapag kinokorek ka, nagpapakumbaba ka. It's not about never making mistakes. It's about never walking away from God. Pointer number 5, what does full commitment look like today? Number 1, a life rooted in God's Word. Psalm 119, verse 105, ang salita mo ay ilaw sa aking landas. We don't read the Bible out of guilt, but out of hunger. A life of continual prayer. Manalangin kayong walang patid. Prayer is not just for emergencies. It's ongoing relationship. It is we communicate to the Lord. Yan po tayo nakikipag-communicate sa Panginoon, nakikipag-usap sa ating Panginoon through prayer. A life connected to church. Huwag natin pabayaan yung pagtitipon natin. Yung fellowship, po ba? Yung evangelism natin para makaakay tayo ng mga ibang kaluluwa pa. A life of obedient faith. Mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos at tinutupad ito. Luke 11:28. In conclusion, I believe God is asking us today, where is your heart? Nasaan nga ba ang puso natin? Hindi ang titulo mo, hindi ang serbisyo mo. Not your reputation, not your church attendance, but our heart. Sabi ni Jesus sa Matthew 6:24, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon.
Hindi tayo tinawag ng Diyos sa pagiging perfect. Tinatawag niya tayo sa pagiging buong Kanya. So, sana po itong ano na to, kasi kakaunti lang tayo. Sana po itong devotion to na ito is ma-strike yung puso ng bawat isa. Kung bakit nga ba tayo nandito sa simbahan na ito, kung bakit tayo nagmi-ministeryo, kung bakit tayo sumasamba sa Kanya. Kahit ako, nasasaktan ako rito. Obedience, obedience. Unahin natin ang Panginoon. Sundin tayo kung anong pinapagawa sa atin ng Panginoon. Sundin natin kung ano ang calling ng Panginoon sa atin. Know our priority. Yes. Wala nang but. Yeah. Hindi lang naman kasi Sunday ang dapat na priority natin. Every day is a Sunday. Yes. Yeah. Know our Kaya, priority. hindi ibig sabihin na, kasi sa case natin, hindi naman sa nagde-depend ako sa mga namamasyal. Pero sa case natin bilang isang Christian, hindi naman pinipili na Sunday lang dapat. Yes, totoo naman. But every day, every moment, you have a quiet time in your life Amen. to focus at to mag-meditate sa Tama naman. Yeah. At lahat naman ang ginagawa po natin para sa Panginoon. Panginoon lang ang nakakita niya. Kahit ano pa pong katwiran natin dito, alam ng Panginoon kung ano nasa puso natin. So, ba?